Who is an authentic disciple of Christ? Sino ba yung tunay na mananampalataya? How would you know if one is an authentic disciple of Christ? Sa pananamit ba? Makikita yon. Uy, Kristiyano yan. Tingnan mo magdamit. Or, ay, hindi yan Kristiyano. Bakit? May tattoo. Or, paano malalaman kung tunay na mananampalataya? Tunay na mananampalataya kasi kumakanta ng Amazing Grace saka Blessed Assurance. Alam ba niyo yung kantang yan? Or, ay, doubtful yung pagiging Kristiyano niya kasi ang alam lang niyang Christian song ay yun, go home, go home, go home. Paulit-ulit na lang, go home, go home, go home. Yung kantang, uwe, 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 uwe. So ako tayo tumawa. So paano ba talaga? Paano malalaman kung authentic disciple or tunay na believer? Kristiyano yan kasi ang parents yan, Christians. Pupunta sa church. Christian yan. Is that the way? To figure out kung Christian ang isang tao. Christian yan kasi sumusubscribe yan sa doktrina ng Christian belief. Kaya Christian yan. Christian ba talaga yan? One who agrees with the doctrines of a Christian church? So ano ba talaga? O sino ba talaga ang tunay na Kristiyano? Today, we will conclude our series on the pastoral epistles. Pastoral epistles, kasi we tackled the 3 books na tinatawag na pastoral epistle. Pastoral kasi sinulat do sa mga pastor, para do sa mga pastor, si Timothy at si Titus. Epistle means letter. So sinulat ni Paul, itong 3 letters na to, para kay Timothy, 2 kay Timothy, 1 kay Titus, para i-address yung mga concerns doon sa churches kung saan sila nilagay. Kasi nga si Timothy ay sinama ni Paul, tapos iniwanan sa Ephesus, sa church in Ephesus. Tapos may mga concerns doon. Ngayon, sumulat si Paul para kay Timothy. Ito, mga katuruan na, ito dapat ituro mo. Mag-encourage ka, kahit bata ka pa. Dapat ganito mga ihayag mo doon sa church in Ephesus. Tapos after a while, sumulat uli siya. And then si Titus naman, sinama ni Paul. Pumunta sila sa Crete, C-R-E-T-E. Kaya Cretans ang tawag doon sa mga tao sa lugar na. Isang island siya, doon sa south. And then, nung iniwanan ni Paul si Titus sa lugar na yon, ang daming concern doon sa church na yon. And so, in-address din to ni Paul. Sumulat siya ng letter kay Titus. Pinadala kay Titus, Titus, ito, sulat ko para sa'yo. Ito yung mga katuruan. May problema dyan. May pumasok na mga leaders ng church. Pero ang tinuturo, mga mali. Yung mga Jewish, mga traditions nila, dala-dala pa rin. Itinuturo sa church. Ang dami ng binababol, mga katuruan na mali-mali naman. Ito ang mga tamang katuruan. Ayusin mo. Ito yung mga dapat mong gawin. So, sumulat ngayon si Paul kay Titus ng tinatawag na Book of Titus. So for the past 3 weeks, Elder Boyet preached to us Titus 1, chapter 1, and then last week, si Elder Lloyd preached to us Titus 2. So today, we'll tackle chapter 3, and we will conclude this book. We will learn from this book yung answer sa ating katanong, kasi in-address to ni Paul sa letter na to. Who is an authentic disciple of Christ? Why don't we all stand and let us read together this chapter. Together, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle,
to show perfect courtesy toward all people. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. The saying is trustworthy, and I want you to insist on these things so that those who believe in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. But avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, had nothing to do with him. Knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. When I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way. See that they lack nothing. Let our people learn to devote themselves to good works, so as to help cases of urgent need and not be fruitful. All who are with me send greetings to you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Pray tayo. Lord, hingin muli namin ang iyong pangusap sa amin. Open our hearts, our minds, Lord, to the truth of your word. And Holy Spirit, I pray that even of those of us here this morning, Lord, may your Spirit, O Lord, regenerate, renew those who have yet to come to the true faith of Christ with the realization that He indeed, by grace, is the Savior. We pray all this in Jesus' name. Amen. Let's all be seated. Salamat po. Even with the conclusion of that letter in Titus chapter 3, we see Paul mentioning names. Si Zenas, si Apollos. So telling us once more that the Bible is both a spiritual book and a historical book. Ibig sabihin, sinulat to ng tunay na tao si Paul para sa tunay na recipient, si Titus, with people around him. Yan, sina Zenas, sina Apollos, si Artemas, si Tychicus. So, totoong pangyayari ito. So, hindi ito kathang-isip, itong Biblia. It's both historical, factual, may konteksto, may lugar na pinangyarihan talaga, and it is also spiritual. It's the very Word of God for us to learn from God. And we see here in Titus 3, even in chapters 1 and 2, na may problema. Ang laki ng problema doon sa church sa Crete. Kaya kailangan i-address. Daming problema, Kaya ang tanong ni Paul, what happened, Cretans? Salamat po sa mga ngumiti. Up to date kayo. And from this chapter 3, taon-tawa siya, From this chapter, in chapter 3, we'll find the answer to our question. Sino ba ang tunay na disipulo ng Panginoong Jesus? Sino ba talaga? And perhaps, maybe some of you are here still wondering, ako ba ay tunay na mananampalataya? And I encourage you, elders, group leaders, disciples, continue to ask the question. Dahil maaring may
Kasama mo sa bahay, kasama mo sa growth group, kasama mo sa ministry. Ask them, have you come to that faith of knowing you have eternal life? Meron ka na bang katiyakan talaga na meron kang buhay na walang hanggan? And don't be surprised if one or two will answer 99% or 90%. That goes to say that there is no clear understanding of the gospel. Kung ikaw, ang kasagot mo pa rin ay 99% po ako na ako ay pupunta sa langit, then I hope that today's lesson or today's sermon, the Lord will speak to you and allow you to fully understand His grace, His love for you. Yung magkaroon ka talaga ng pagkabuhay at maintindihan mo na ikaw nga ay may buhay na walang hanggan. Meron kang katiyakan. Hindi na 99.9%, but a clear 100%. So, sino ba talaga ang tunay na disipulo ng Panginoon? Sino yung tunay na mananampalataya? First, an authentic disciple admits that he was an unregenerated sinner. Siya ay isang makasalanan. Merong tunay na pag-amin. May mga sasagot sa'yo when you share the gospel. Ang sasabihin sa'yo, ganun lang kadali, tatanggapin ko lang si Jesus, meron na akong kaligtasan. But the very first point here, napakahirap yan sa karamihan. Napakahirap aminin. Aminin na siya ay makasalanan. Especially those who are brilliant, those who have so much exposure in the world. Mahirap aminin na siya o ako ay makasalanan. Dahil yung very first step na to will lead you to the second step. But if you fail dito sa first step na to, meron kang sense of righteousness on your own, then you would not be able to find salvation. Oo nga, sasabihin ng karamihan, ako po yung nagkasala. Nagkakasala po, tao lamang. Pero deep inside one's heart, that person has to come bowing before God, lumuluhod sa Panginoon at nagsasabi, Lord, ako ay makasalanan. At hindi ako karapat-dapat para sa iyo, Panginoon. Yun ang tunay na disipulo. First, he has to admit that he was an unregenerated sinner. Si Paul nga mismo ito yung words niya, we found in verse 3. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. Yan ang description ng isang unregenerated sinner. Fallen in nature. Yan ang descriptions ni Paul. And he included himself in that. I was foolish, sabi niya. Hangal! Ako ay isang hangal, sabi ni Paul. Bakit hangal? Kasi nga, wala siyang understanding of the spirituality and about who God is. All he had was religion. A sets of values, a sets of doctrines, pero wala siyang pagkilala sa tunay na Diyos. Ang spirito niya ay patay. Ano yung description ng isang hangal? 1 Timothy 6. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So, yung isang hangal,
limitado ang kanyang pag-iisip. Ang nakikita lang niya, yung pansamantalang mundo. At ano bang pinakamahalaga sa pansamantalang mundong to? Kayamanan. Wealth. Walang pagiging kontento. Ang desire is to get richer and richer and richer and richer. Every year, mag-accounting. Ay, this year, ganito lang ang nadagdag sa pera ko. Kulang. Dapat mas malaki. Next year, dapat mas malaki madagdag sa yaman ko. And so, yung heart na yun, the love for money, has brought that person into destruction. Dahil ang mind niya ay para lang dito sa temporal world. Isa pa, sa Matthew 7, alam natin lahat to. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Kung magpapatayo ka ng bahay, syempre dapat yung foundation mo matibay. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. Matibay yung pundasyon, salita ng Diyos, dumating ang bagyo ng buhay, dumating ang baha, na natiling nakatayo. But the foolish man is described like this. Verse 26, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man. Siyang hangal dahil nagpatayo siya ng bahay sa buhangin. Gaano man kaputi ang buhangin na yon, buhangin pa rin yan. Doon dumating ang bagyo, dumating ang baha, it beat against the house, the life of that person, it fell, and great was the fall of it. Dahil naging hangal siya. And before coming to faith, before coming to Christ, we were all foolish. We were building our lives upon the sun, upon this temporal world. Foolish. Hangal. We were disobedient. Ito ang sinasabi ni Lord, gagawin natin yung gusto natin. Alam natin ito ang sinasabi ni Lord, pero ito ang gagawin natin. Di ba? Nakalagay na nga, no parking. Papark tayo. Diba? Nakalagay na nga, huwag tumawid. Gamitin ang overpass. Ay, pagkakataas ganyan, saglit lang naman tatawid na lang ako. We were disobedient. I was smiling when we were in Lipa and then we were saying, may mga pasok sa bago. Lagyan kaya natin ng no trespassing. Sabi ko. Sabi ng mga taga ron, Pastor, pag dilagyan mo ng no trespassing, lalong papasok yung mga magtataka, mag-isip, ano kaya meron dito? Bakit nakalagay no trespassing? Wag na nyo lagyan. Pag nilagyan nyo, lalong papasok yung mga tao dahil baka meron diyang bagay na makukuha. Kaya nakalagay, no trespassing. That's who we were before coming to Christ. Disobedient, a description of one who is fallen in nature. Led astray. Led astray. Madaling madala kung ano man ang uso. Diba? Kung ano man ang sabihin ng karamihan, sige, sama ako. Led astray, kahit mali. Hindi mo na pinag-iisipan, hindi kinokontrol ang sarili, dala-dala agad. Slaves to various passions and pleasures. Alipin ng katawan, alipin ng kasamaan, alipin ng, sa Tagalog, kalayawan. Slaves. Sama agad. Halika. Sama agad. Kasi nga, alipin ng katawan lupa. Halika, nude tayo.
slaves to various passions. That's a very clear description of an unregenerated sinner. Passing our days in malice and envy. Sa araw-araw na lang. Gagalit, sasalita ng masama sa kapwa, naiinggit. Uy, nakakainggit naman. Ganda naman nung niya, nakakainggit. Ako rin. Pwede mo sabihin yung slaves of various passions and pleasures sa yun. Punta sa cart. Buy. Araw-araw na lang may kumakatok sa gate, sa pinto. Parcel! Kilala ka na ng delivery. Hated by others and hating one another. Hating others. Gagalit sa kapwa. Pag wala yung tao, pinagkukwentuhan. Kaya pag may gathering, dapat present kayo. Huwag kayong absent. And you are also hated. You know, for some people, they are always tense about masiraan ng kapwa. Tense na tense siya lagi. Baka masya yung masabihan, machismis siya. You know why? Kasi siya mismo. Yun din ang ugali niya. So alam niya na siya ay pagchismissan kasi yun ang ugali niya. And these are all descriptions. And many more. But Paul wanted to bring this out because these are the characteristics of the Cretans, the people in Crete. And then to come to know Christ, to come to salvation, one has to fully admit of his unregenerated, fallen nature. Sapagkat kung hindi darating ang isang tao sa pagtunay na pag-amin na siya ay makasalanan, then hindi niya makikilala ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala at patuloy na nagkukulang sa kalwalhatian ng Diyos. Point 2. Who is an authentic disciple? An authentic disciple, by faith in Christ, has been saved not because of works he has done, but according to God's mercy, by the regeneration and renewal of the Holy Spirit, being justified by God's grace, has become heir according to the hope of eternal life. Paki-memorize. Haba, no? Haba ng description. Pwede namang short lang, di ba? But this is found in the letter of Paul to Titus. Tingnan natin yan, verse 4 of Titus chapter 3. After stating that we are all sinners, we all were ungenerated sinners before, we were all fallen. But, Paul said, when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, nung nagpahiwatig ng kabutihan at pagmamahal ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. He saved us. Tayo'y Kanyang iniligtas. Not because of works done by us in righteousness, hindi dahil sa mga matutuwid na gawain na ating ginawa, but according to His own mercy. Tayo ay Kanyang niligtas dahil sa Kanyang awa. By the washing
of regeneration and renewal of the Holy Spirit. I'll explain those two words later. Whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Whom He poured out on us. The Lord poured out the Holy Spirit upon us, and this was through Jesus Christ our Lord. So that being justified by His grace, ngayon tayo pinaging matuwid na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, we might become heirs. Tayo tagapagmana na ng lahat ng spiritual blessings na makakamtan natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, according to the hope of eternal life, ayon sa ating pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mag-English grammar. Alam niyo yung sa English language, merong voice, yung V-O-I-C-E. Active voice, passive voice. Sa Greek nga, may mid pa. Active voice, passive voice. Active meaning siyang gumawa. Okay? Active. Passive, siya yung tumanggap. Gets? Kaya passive eh. Tinanggap mo lang. Pag active, ikaw yung gumawa. Okay. Tingnan natin, no? Bakit tayo may kaligtasan? Bakit tayo may buhay na walang hanggan? Dahil sa goodness and loving kindness ni God. Hindi dahil sa ating goodness and loving kindness. He saved us. Siya ang nagligtas sa atin. Hindi natin iniligtas ang sarili natin. Not because of works done by us in righteousness. Hindi dahil sa ating ginawa. Maring ilan sa atin dito, nagtatanong pa rin kung ako ay tunay na may kaligtasan. Sa katunayan, yung kaligtasan kasi natin, ang Diyos ang gumawa. Binago niya tayo. That's why regeneration and renewal. Ngayon, may tendency tayong isipin na ang kaligtasan natin ay parang isang sirang bahay. Fallen kasi tayo in nature, nagkasala tayo, parang sirang bahay. Ang ginagawa ng iba, nagpapatsi-patsi. Ay, sira yung bintana. Patsihan natin yung bintana. Gagawa ako ng mabuting gawa, tutulong ako sa mga ulila. Papatsihan niya yung bintana. Ay, yung pinto may diferensya. Ayusin natin yung pinto. Pupunta sa mga bahay ng matatanda, papatsihan yung pinto. Ay, kailangan kong pumunta sa magsimba. Tagal na ako hindi nagsisimba. Magsisimba muna ako para mapatsihan ko yung pader na may crack. Hoping na sa kanyang papatsi-patsi, siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ay makapunta sa langit. But the problem is, the whole house is fallen. Ang problema, pati pundasyon, ay sira. At anumang patsi-patsi mo, hindi mo maiayos ang bahay. Here we see that it is God who has saved us. Again, according to His own mercy. Dahil sa awa ng Diyos, kaya tayo naligtas. By the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us. Ang Diyos ang nagbigay ng banal na Espiritu. Being justified by His grace, again, passive, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. We might become heirs according to the hope of eternal life. Our salvation is not by works. It is by the grace of God demonstrated through Jesus Christ who died on the cross for us. Let's look at Ephesians 2. Dito inulit ni Paul yung patukol sa yung ating sinful past and our salvation.
Look at verse 1. And you were dead in trespasses and sins in which you once walked. Patay sa kasalanan. Dahil nga tayo ay isinilang ng fallen in nature, tayo ay isinilang na patay sa kasalanan. Following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Kaya nga, kung ano yung gusto lang katawan natin, nung ating heart na evil, yun ang sinusunod natin. Yung pride natin, yun pa rin ang nangingibabaw. Dahil nga lahat tayo ay patay sa kasalanan. Among whom we all once lived in the passions of our flesh. Kaya nga, namumuhay tayo ayon sa kagustuhan ng laman, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Kaya tayo ay dapat parusahan dahil sa ating kasalanan. But God, again, sa Bible study lessons, pag nakakita ka ng pero, lahat tayo nagkasala. Walang isang karapat-dapat sa Diyos. Lahat tayo dapat parusahan dahil sa ating makalamang pagnanasa. Pero, God, being rich in mercy, napakayaman ng Diyos sa awa. Because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Again, si God ang gumawa. Patay tayo sa kasalanan, ngunit binuhay tayo. Binuhay ang ating spirito sa pamagitan ng Panginoong Jesus. By grace, you have been saved. Sa pagitan ng biyaya, ikaw ngayon ay ligtas. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So that in the coming ages, He might show us the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Pag hindi pa clear sa iyo na ang kaligtasan mo ay dahil sa biyaya ng Diyos, ito yung talata. Ephesians 2, beginning verse 8. For by grace you have been saved through faith. Dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas. Kaya itigil mo na yung kakaisip na, pag ako'y hindi na nagkasala, ako'y maliligtas. Itigil mo na yan. Itigil mo na yung pag-isip, ay pag ako'y gumawa ng mabuti, ako ay maliligtas. Itigil mo na yan. Itigil mo na yung pag-isip na kapag ako ay naging perfect na sa aking mga pagiging religious, ako ay maliligtas. Itigil mo na yan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, dahil sa biyaya niya, ikaw ay naligtas. And this is not your own doing, it is the gift of God. Ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Hindi ito dahil sa iyong mga gawa. Not the result of works, so that no one may boast. Wala kang pwedeng ipagmalaki. Ang dami kong natulungan! Pupunta ako sa langit. Wala kang pwedeng pagmalaki sapagkat ang pagpunta mo sa langit ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ikaw ay kanyang binuhay sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa cross. For we are His workmanship, created in Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Balikan natin yung Titus 3. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Let's spend some time here. The regeneration and renewal of the Holy Spirit. Regenerate or rebirth. Dito makikita natin yung pagkilos ng ating tatlong persona ng Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Si God the Father nag-initiate, ang regeneration at renewal ay gawa ng banal na Espiritu, at dahil ito sa ating Panginoong Jesus na namatay sa krus na siyang ating tagapagligtas.
Wow, right? The three persons of our triune God work together in order to bring salvation to us. How much assurance can we have? The security ng ating kaligtasan. Tiyak na tiyak tayo dahil yung tatlong persona ng Diyos ang gumawa at kumilos para tayo ay maligtas. So again, regeneration and renewal of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng regeneration? It means new birth or rebirth. Regeneration is an inner recreating or rebirthing of fallen human nature by the gracious sovereign action of God by the power of the Holy Spirit. Mahalaga to. Kailangan to. Yung paggawa ng banal spirito sa atin. Bakit? Kasi nga, tayo ay lahat nagkasala. At dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating fallen nature, patay ang ating spirito. Paano malalaman kung patay ang spirito ng isang tao? Balikan natin yung mga descriptions kanina. Hindi lang yun. Yung isang patay sa spirito, yung salita ng Diyos, lampasan. Lampasan. Unang-una, meron siyang pride. Hindi naman ako ganun kasama. Kung alam mo lang ginagawa ng aking kapitbahay. Yung basura niya, tinatapon niya doon sa may kanal. Kasi nga may pride eh. At dahil yung pride na yon, natatakpan ng kanyang isipan at puso sa katotohanan na siya ay patay sa espiritu. Meron siyang pride na, I'm righteous, may self-righteousness. Hindi ako ganun kasama. Sa palagay ko, pupunta ako sa langit. And one who really comes to God with the admission that there is such sinfulness in him or her, then he or she is the one prepared to be regenerated. A new birth. Tandaan natin sa John chapter 3, si Nicodemus. Ito, very most common passage being used, di ba? Si Nicodemus, pumunta kay Jesus, tapos si Nicodemus, sabi niya, "Hi, Jesus! Kumusta?" Ang sagot agad ni Jesus, tama na yung ek-ek mo. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yung self-deception mo na ikaw, Nicodemus, ay isang pariseo, marami kang nagawa, marami kang religion na alam, marami kang laws na alam, yung self-deception mong yan, na ikaw ay feeling banal, sapagkat unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ikaw na patay ang spirito. Kung hindi mabubuhay muli ang iyong spirito, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anumang feeling mo na ikaw ay napakabait, marami kang natulungan, hanggang hindi nabubuhay ang spirito mo, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. You need to be born again. Ang kaguluhan lang sa panahon na to, pag sinabing born again, ang inisip, ay, relihiyon. Kailangan maging born again religion ka. Hindi. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, unless one is born of water and spirit, he can enter the kingdom. That which is born of flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said this to you. You must be born again. Ang pagkakaintindi, kasi yung phrase na gamit doon, born again. That actually, it means to be born from above. Mabuhay muli. Magkaroon ng rebirth. Dahil nga, patay ang spirito. Hanggang patay ang spirito, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos.
The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone born of the Spirit. Kamangha-mangha yung pagkabuhay ng ating spirito. May play of words din in Greek kasi pneuma, wind, spirit. So, hindi mo alam saan nagagaling ang hangin. But you who have experienced to be born again, you are amazed. Oo nga, dati patay ako sa kasalanan. Hindi ko kilala ang Panginoon. Ngunit dahil sa Kanya, namatay siya para sa kasalanan ko. Tinubos niya ako. Yung banal na Espiritu, binuhay muli ang Espiritu ko. Today, I can declare na si Jesus ang aking tagapagligtas. Today, I declare that Jesus is God. Today, I declare that Jesus is Savior. Today, I declare na karapat dapat sambahin ang Panginoong Jesus dahil nabuhay na ang aking spirito. At ano ang ginawa ng Panginoong Jesus para mabuhay yung spirito? Siya ang tumubos sa iyo. Ikaw na nagkasala, pinili ka pa rin niyang mahalin at si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo. Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. So, ikaw na nagkaroon na ng regeneration, sabi sa Ephesians 1, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Nung narinig mo ang gospel, ano ba yung gospel? Ang gospel ay hindi yung, naniniwala din ako sa Diyos. Hindi yun ang gospel. Ang gospel o yung mabuting balita, ang magandang balita, ay si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo na makasalanan. At nung narinig mo yung katotohanan yon, that you have believed, ikaw ay naniwala at nanampalataya, you were sealed with the promised Holy Spirit. Nanahan na sa iyo ang banal na Espiritu. And the Holy Spirit that is in you, He tells you, you have been born again. Your spirit is alive. You have eternal life. The Holy Spirit is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. So yung Banal Espiritu, siya yung garantiya na ikaw nga ay may buhay na walang hanggan. And that's why you who have been born again in spirit, you who have believed in Christ Jesus, you have the security and the assurance of your salvation because of the Holy Spirit who indwells in you. Tingnan pa natin yung ibang verses patok sa isang regenerated disciple. Romans 8, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Yung banal spirit na nasa iyo, siya yung nagko-confirm sa heart mo that you can call to God the Father. Abba, Father, Diyos Ama. At ito ay ang pagkilos ng banal na espiritu sa puso mo. And if children, then heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Isa pang verse, Galatians 4. And because you are sons, ngayon ikaw ay anak na ng Diyos, God has sent the Spirit of His Son into our hearts crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Wala ka ng takot, wala ka ng kaba. Sapagkat alam mo na ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Balikan natin yung ating description. An authentic disciple by faith in Christ
has been saved not because of works he has done, but according to God's mercy, by the regeneration and renewal of the Holy Spirit, being justified by God's grace, has become heir according to the hope of eternal life. Third point. Last point na po to. Okay? Gising na. An authentic disciple lives out godly behavior and good works as a regenerated believer. Ngayong ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, ang iyong spirito ay nabuhay na muli, ikaw ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Kung totoo ang lahat nangyari ito, ang kasunod, isa sa buhay mo ang salita ng Diyos, ang ugaling pagkamakadiyos, at gagawa ka ng mabuti. Because you have been regenerated. Nabuhay na muli ang iyong spirito. Ngayon, what happens to the Cretans? Ito yung mga problema nila. Ito yung address ni Paul. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, to show perfect courtesy toward all people. Ang understanding, yung mga Cretans, mga tamad, mga chismosa, mga mahilig sa pagmamarites. Ito yung habilin ni Paul kay Titus. Ituro mo to sa mga Cretans. So verse 8, the saints trustworthy, I want you to insist on these things so that those who believe in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. Kasi nga sila ay mananampalataya, nangahulugan lang na isabuhay nila upang makita sa buhay nila ang paggawa ng mabuti. Verse 9, but avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. Yun nga mga Jewish Christians doon, hilig pa rin nila, oy, kami ay galing sa lahi ni Abraham. Oh, mayroon mga circumcision law, dapat gawin to, kahit mga Greeks, mga non-Christian. Ang sabi ni Paul, tigil na yan. They are unprofitable. Verse 10, as for a person who stirs up the division, after warning him once and twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. So yun ang problema sa Crete. So ito yung mga ina-address ni Paul para sa kanila doon sa pamagitan ng sulat na yan. But today, we also have our own problems. May mga kultura na dala-dala, mananampalataya, pero dala-dala pa rin yung mga kaugalian, hindi mabitawan. I hope na now that you have come to faith, na ikaw ay nanampalatayan sa Panginoong Sus, nabitawan mo na yung ibang mga dalahin mula sa iyong mga tradisyon. Higit sa lahat, yung mga dalahin na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. I hope na hindi ka na alipin ng takot ng mga santo na sa tahanan mo. Ikaw ay niligtas na ng Panginoong Sus, kaya hindi ka na alipin ng mga Diyos-Diyosan na meron ka sa bahay mo. I hope na since binuhay ka na ng Panginoong Hesus, hindi ka na natatakot na hindi ka pumunta sa langit. Baka nag-iisip ka pa rin, kulang yung magaganda kong gawa. Sapagkat ang kaligtasan mo ay tiniyak ng Panginoon Hesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Now, as a regenerated disciple, Ephesians 4 reminds us to put off your old self. Alisin mo na yung mga gawain mo nung ikaw hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nung patay pang yung spirito,
Because these things belong to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. And to be renewed in the spirit of your minds, to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ang salita na ng Diyos ang nangunguna sa buhay mo. Yun na yung ginagawa mo. Hindi na yung gawain nung patay ka pa sa Espiritu. Colossians 3, and have put on the new self which is being renewed in knowledge after the image of its Creator. Ngayong ikaw ay binuhay na, you have been rebirthed, renewed by the Holy Spirit, you have eternal life, you are an heir, God is working in you, transforming you into the very image of Christ. Romans 12, I appeal to you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Kaya napakahalaga na we all come together and worship together and study the Word of God. Napakahalaga na that you join a growth group wherein you study the Word of God. Napakahalaga na you read your Bible and find the very Word of God. Napakahalaga nun. Dahil doon mababago ang iyong pag-iisip, ang iyong mga, paano mo bibitawan yung mga daladala mo mula nung ikaw'y patay sa Espiritu, ngayong buhay na ang iyong Espiritu. Again, putting all those 3 points together, which means last slide na to, tingnan natin lahat. And I hope that this definition found in Titus 3 will help you better understand what an authentic disciple is. Kung ang tanong mo, ako ba ay tunay na mananampalataya? I pray that this description found in the letter of Paul to Titus will give you a deeper and true understanding. Sino ba ang tunay na mananampalataya? Siya ay umamin na siya ay fallen sinner. Napakahalaga nun. Kapag ikaw na ayaw makinig dahil dinala ka ng magulang mo rito, maaaring hindi ka pa handa na aminin na ikaw ay makasalanan. Or perhaps you know, alam mo, ikaw ay nagkasala kaya nire-reject mo. Kasi meron kang tinatago sa magulang mo. But God has brought you here to bring you salvation, to give you that joy of having eternal life. And the first step is admit that you are an unregenerated sinner. Nagkasala ka at nagkakasala ka. Patay ang iyong spirito. Aminin mo yon. By faith in Christ has been saved not because of works He has done. Ikaw ngayon ay niligtas ng Panginoong Sus sapagkat Siya ang Diyos na hinayaang mapako sa krus para sa iyo, na nagkasala at makasalanan. Pinili ng Diyos na magkataon-tao para sa iyo. At siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang tumubos sa kasalanan mo. Ginawa niya yan dahil mahal ka niya. But according to God's mercy, ito ay dahil sa awa niya sa iyo. Hindi ito dahil sa mga ginawa mong kabutihan o mga hindi mo magawang kabutihan. By the regeneration and renewal of the Holy Spirit, ang banal na Espiritu ang bumuhay sa Espiritu mo. Today, you can declare, I am a child of God. Anak ako ng Diyos, pinatawad sa aking mga kasalanan at ako ay may buhay na walang hanggan sapagkat binuhay na ng Diyos ng banal na Espiritu ang iyong Espiritu. Being justified by God's grace, ikaw ngayon pinaging matuwid na. Sa harapan ng Diyos, matuwid ka na. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil si Jesus nga ang tumubos sa iyo. Has become heir according to the hope of eternal life. Ikaw ngayon, tagpagmana na lahat ng spiritual blessing na makikita, makukuha sa pamagitan ng Panginoong Jesus. According to the hope of eternal life. You have eternal life. And the culmination of your eternal life is when Jesus returns.
But you have such great hope that regardless of kunin ka na ni Lord o bumalik ng Panginoon Jesus, alam mo, meron kang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang banal na Espiritu na nasa iyo ay nilagayan sa puso mo. Lives out godly behavior and good works as a regenerated believer. At dahil sa biyaya ng Diyos, this is the focus of Titus, or Paul in his letter to Titus. Ang godly behavior, ang paggawa ng mabuti, ang pagsamba sa Kanya, ito ay ginagawa natin dahil sa Kanyang biyaya. Ikaw na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, na nag-aalinlangan pa kung ako'y sasamba tuwing linggo dahil busy ako. Ikaw na dahil sa biyaya ng Diyos, pinagkalooban ng buhay na walang hanggan, tinatawag Kanyang maglingkod sa Kanya. Ito ay isang pribilehiyo. Ikaw na dahil sa Kanyang biyaya, pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ang nais niya, mamuhay ka para sa Kanya. Dahil ikaw ay tinubos ni Jesus. Pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Binuhay ng banal na Espiritu. Ikaw ay isang tunay na mananampalataya dahil kay Jesus. Thank you, Lord, for your grace. May we live out this grace, O Lord, that you have given us. Itong biyaya mo sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, makita sa amin, mga mananampalatayang nagsasabing kami taga-GCF Batangas, ang ugali ng isang tunay na mananampalataya. Hindi dahil upang kami maligtas, ngunit dahil sa iyong biyaya kami naligtas mo. Sa mamagitan ng iyong awa at biyaya ng Panginoong Jesus, ikaw ay namatay sa krus para sa amin. Lord, I pray that perhaps some who are here, maring narito siya, dumating siya na nagdududa pa kung meron siyang buhay na walang hanggan. I pray, Lord, that you will place in his or her heart the assurance of your salvation. Your Holy Spirit, you have worked, regenerated and renewed his or her very spirit. We pray all this with thanksgiving in the name of Jesus Christ. Amen.